Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa mga Efeso, chapter 1, verse 4-5. Sinasabi dito na bago palikain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ang pag-aaral ng teolohiya ng may pagpapakumbaba ay kinabibilangan ng pagkilala ng mga limitasyon ng kaalaman ng isang tao, pagkilala sa ministeryo ng Diyos, at paglapit sa teolohikong pag-aaral na may espiritong natuturan at pagnanais na lumago sa pag-ibig at pag-unawa sa Diyos at sa iba. Nangangahulugan nito ng pagbibigay prioridad sa karakter kaysa sa intelektual na katalinuhan at pagpapaintulot sa mga pag-aaral ng teolohiko na hubugin ang buhay at mga aksyon ng isang tao. Ang pag-aaral ng teolohiya kasama ng mga kapwa mananampalataya ay nag-aalok ng mga natatanging pagkakataon para mas lumalim na espiritual na pag-unlad, pagbuo ng komunidad at pagbabahagi ng mga karanasan sa pag-aaral. Ito ay nagtataguyod ng isang suportadong kapaligiran kung saan ang mga individual ay maaaring galugarin ng pananampalataya, magtanong at hamunin ng isa't isa sa kanilang espiritual na paglalakbay. Ipananapaliwanag ng mga ilang artikulo ang mga benepisyo ng pag-aaral ng teolohiya kasama ang Biblia bilang pinakamataas ay nangangahulugan ng paglapit sa teolohikal na pagtatanong gamit ang Biblia bilang isang sukdulan, pinagmumulan ng otoridad at katotohanan. Ang pamamaraang ito ay nakasentro sa pag-unawa sa Diyos at sa kanyang paghahayag bilang pangunahing inihayag sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan. Pagbibigay kahulugan sa lahat ng iba pang teolohikong konsepto sa liwanag ng mga turo ng Biblia. Upang mapangalagaan ang simbahan mula sa mga maling ebanghelyo, ang mga mananampalataya ay dapat na masigasig na mag-aral ng Biblia, makilala ang tunay na doktrina mula sa kamalian at aktibong harapin ang mga maling aral ng may pag-ibig at katotohanan. Ito ay nagsasangkot ng pagkilala sa tunay mula sa huwad at pagbibigay prioridad sa tamang doktrina at kabanalan sa loob ng simbahan. Ang pagtataguyod ng pagkakaisa sa gitna ng mga pagkakaibang teolohiko ay nangangailangan ng intensyonalidad at pagsisikap na tumutuon sa mga ibinabahaging pagpapahalaga at pagpapaunlad ng magalang na pag-uusap. Kabilang sa mga pangunahing estratehiya ang pagbibigay diin sa mga pagkakatulad, pakikisali sa mga nakabubuo ng pag-uusap at pagbuo ng mga relasyon sa pamamagitan ng magkasanib na aktibidad. Ang pagbibigay prioridad ng pag-ibig, paggalang at pagpapatibay ng anumang relasyon, romantiko man o platonik, ay lumilikha ng pundasyon para sa malusog, kasiyasiyang mga koneksyon. Ang pag-ibig ay nagbibigay ng emosyonal na bono. Ang paggalang ay nagsisiguro ng malusog na mga hangganan at ang pag-unawa sa isa't isa. At ang pagpapatibay ay nagtataguyod ng paglago sa suporta sa isa't isa. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Pauljan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.